Hallelujah. He is the reason why we live. Amen? He is the reason why we exist. He is the reason why we work, why we study, why we do all kinds of business. Amen? He is the reason. Si Lord Jesus ang reason. Amen po ba? Amen. Morning, everyone. God is good. Paano ba may giunta tayo yung tono nung sagot nyo? God is good. And all the time. Amen. God is good. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Ang panahon lang at ang tao at ang mga bagay sa mundo ang nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Praise God. So tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Let us bow our head and close our eyes. Heavenly Father, thank you so much once again for your goodness, for your faithfulness to each and every one of us. You're the God na hindi nagbabago. Hallelujah. Ang Yahweh, you're the God of Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Joshua, ng mga judges, ang mga prophet. You are the God of King David, King Solomon, King Hezekiah, King Josiah, at iba pa, O Lord God. You are the God of King Prophet Elijah, Prophet Elisha.
You are the God of Prophet Ezekiel, Prophet Daniel, Prophet Isaiah, Jeremiah, and iba pa. You are the same yesterday, today, forever. You are the Almighty God. You are our life giver. You are our Creator, O Lord God. That's why nandito kayo, Panginoon, to give time to you. Not just time, Lord, but quality time. To offer our lives to you, O Lord God. Mas sa oras na ito, lalapit namin sa iyo ang preaching. Ikaw po ang mag-glorify. Hallelujah, ikaw may taas. At we pray, Panginoon, ang presence ng Holy Spirit na siyang gagalaw sa buhay ng bawat isa, even Lord, yung mga nasa FP Live, Lord God, that you will open our spiritual heart, spiritual life, spiritual mind, so that we'll be able to understand your word, O Lord God, at palibutan mo kami yung mga angel, alisin mo mga hadlang sa mga papunta pa lang dito, bigyan nyo mas nila ng uhaw sa pananambahan, sa fellowship, O Lord God, at sa iyong salita, at maging sa mga praise and worship, pagkantahan, O Lord God, hallelujah. At salamat, Panginoon, dahil pinasikat mo ulit ang araw at bago mag-pray, Lord God, lalapit natin sa iyo, Lord, yung lahat ng sinalata ng bagyong si Quinta, ng bagyong si Rolly, maging yung bagyong si Ulysses, Lord, Catanduanes, ang Albay, ang Camarines Sur, Camarines Norte, even Lord, ang Sorsogon, ang Quezon, ang Laguna, O Lord God, ang Metro Manila, yung Sigal, ang Bulacan, hanggang doon, Lord God, sa Tugigaraw, Cagayan. Lord, we pray na you give them strength, give them food, give them clothing, medicine, give them comfort, Lord God. At we pray, you give them acceptance, Lord, yung mga namatayan, O Lord God. At pahupayin na po, Lord, ang baha in Jesus' name. Kung paano, Lord, inyong pinatigil ang malakas na hangin at ang malalaking alon. Hallelujah. We pray ganun din, Lord, ang inyo pong gawin sa bansa po namin, Lord God. Even sa kalagitnaan ng pandemic, Lord God, Lord, we pray for healing. Hallelujah. We pray of divine protection, traveling mercy, Lord, sa mga nagre-rescue, mga Coast Guard, ang mga Navy at iba pa, Lord God, mga Red Cross at iba pa mga NGOs, at mga iba pa mga member ng Armed Forces of the Philippines, even Lord, of Philippine National Police. Protect them, Lord God. Give them strength, give them food. Give them high moral, O Lord God. Hallelujah. Lord, salamat kung marami we claim answered prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang buhay. Alam niyo po na marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Una po sa lahat ay buhay tayo. Amen. Una po sa lahat ay tayo'y buhay. Amen po ba? Sino sa inyo humihinga pa? Taas ang kamay. Nakang yung iba, naghihingalo na kasi hindi nagtataas. Taas ang kamay. Ayun. Praise God. So alam niyo po, dami natin dapat ipagpasalamat kay Lord. Kailangan matuto tayo magbilang ng pagpapala. Amen po ba? Tignan natin yung positive side ng mga nangyayari. Sabi nga po sa Romans chapter 8, everything works together for good for those who love Christ Jesus. Ang lahat daw po ay nangyayari sa ikabubuti natin. Sa bawat sitwasyon, pagsubok, testing, trial, or whatever, mayroon pong itinuturang Panginoon sa atin. Because we are not perfect. Amen? Sabi nga po, may nabasa po ako sa Facebook, meron daw po mga pagkakamali yata sa module, yung ibang mga teacher, sinasabi nila, they are not perfect. Amen? So, if we are not perfect, huwag naman tayo magkikilos na kala mo napakarunong at alam na natin ang lahat ng bagay. Amen? Dapat, habang tayo nabubuhay, tandaan natin, tayo nasa proseso. So therefore, kung tayo nasa proseso, dapat meron tayong heart na teachable. Natuturuan. Nagpapaturo. Amen? Tumatanda. Nagpapaturo, hindi nagtuturo. At hindi nagtuturo. Amen po ba? Amen? Palapakan po natin ang malakas sa ating mga Diyos. Salamat po dahil tayo, kapuntik na rin tayo mabaha. Pero I believe, si Lord papabahain ang pagpapala ang buhay natin. Pagdating po sa pagpapala, hindi lang po pera, hindi lang po material. Lalong-lalo na po ang
espiritual. Amen? At emosyonal, emosyon. Amen? So ngayon pong umagang ito po ay continuation, actually ito po ay part 18 na itong year ay country patriotism at ang subtitle, Philippines as First World Country. Amen? Isa po sa pangarap natin, prayer natin, na ang bansa natin ay maging first world country. Pag sinabi pong first world country, ito po yung mauunlad na bansa. Amen? At dito nga po sa aking pagre-research, pag sinabi daw pong third world country, lagi daw ito may koneksyon sa economic poverty. Pero alam niyo po, sa pagbubulay-bulay, ang economic poverty ay malaking kinalaman sa tinatawag nating mentality. Amen? Nasabi ko lang po, ng isang tao dapat ay teachable dahil hindi tayo perfect, dahil tayo nasa proseso. Kung ikaw po ay Kristiyano, ang tawag po diyan ay sanctification. Binabago tayo ni Lord from glory to glory. Amen? Amen po ba? May marami tayong aspekto sa buhay, emosyon, mental, physical, at kung ano pang aspeto ng buhay natin na tayo dapat ay lumalago. I believe na papalaguin tayo ni Lord dahil kikilos ang Holy Spirit sa puso natin ngayong umagang ito. Amen po ba? Amen? We will pay attention sa Word of God. Praise God. Makita niyo po rito, yung kulay green, yan daw po. US, Canada, UK, New Zealand, Australia, sama na rin po ang Japan. Liit lang ng Japan. Amen? Pero sabi ko nga po, ang pagkakaiba ng first world country, ng mga tao sa first world country, at sa second mentality. Amen po ba? Amen? Pag susunod na dyan ang economic. Amen po? Ang kabuhayan. Praise God. At napansin ko lang po, alam niyo ba? Ang napansin ko, Arabian. They are ruled by the Word of God. Amen? Katulad ng USA, first world country. Anong meron sila? Nagsimula sila sa Word of God, sa Bible. Amen? Kaya nga, kung pag-usapan natin ng religion, ang pinakamalaking, sabihin mo ng religion na matatawag ito, ang pinakamalaking religion sa US na first world country, na kung saan they are, naniniwala sila sa Word of God, sa Bible. Wala silang masyadong tradisyon. Wala silang masyadong kultura. They are more on the Word of God. Kaya nga, ang number one, nagpapago, napaka-strong ng Word of God sa kanila. At ganoon din po ang United Kingdom, UK, first world country. Alam nyo ba, sa akin, niniwalaan ay Ten Commandments. Kasi ang Ten Commandments, kompleto na yan ng lahat ng klase ng batas. Pag iyong in-expound. At sakop nila ang Australia, New Zealand, kahit na yung Hong Kong, na pinupuntahan ng maraming mga tourist, napakaunlad nila, pero ang nagpasimula ng kanilang maraming kalamidad sa bayan po natin. Amen po ba? At iba-iba po ang naging reaksyon ng iba't ibang mga tao. At dahil po dyan, amen. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 30, from there, the Lord your God, and He will bring you to the land that belong to your fathers, and you will take prosperous, numerous than your fathers. He will make you more prosperous. Kasi itong Deuteronomy, sabi ko nga po sa inyo, sinulat ito ni Moises na kung saan, nasa disyerto pa. Kalalabas pa lamang, nagre-lang sila sa tent, sa mga tulda. Wala silang kotse, wala silang mga kung anong material na sabi mo, nakikita natin ngayon. Pero alam na ni Lord na darating ang panahon na sila po ay tatalikod sa kayo sa lugar doon sa promised land na walang iba kundi ang Israel. Amen? Alam ni Lord
kasi ang future. Kahit tayo, alam ni Lord kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Jeremiah, napakalayo ng panahon na bago. Sabi po ng Lord sa Israelites, I know the plans I have for you. Kung ikaw ay anak ng Diyos, alam niya ang plano niya sa iyo. May plano siya sa iyong maganda. Yung plano na niya, amen po ba? You in not to harm you. Ayaw ni Lord na ikaw ay maging lumalaki ka, tumatanda ka, nagkakaedad ka, na puro sama ng loob. Pag sinabing broken hearted, hindi lang ito pag-ibig sa opposite sex, sa kabilang gender. Amen? Ito'y mga tao. Amen? Tingnan niyo yung prodigal son. Lumayo sa ama. Nagsariling lakad, nagsariling karunungan. Sabi na sa libutan, sariling diskarte. Nagtagong, hindi siya na. Ano nangyari? Wala siyang sandalyas, di po ba? Amoy-bamoy pa siya. Anong ginawa ng Lord? Seek you first, my kingdom, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen po ba? Kaya tayo Pilipino, I believe, kaya na tayo the only Christian nation. We call our country the only Christian nation. And yet, despite that the only Christian nation ay napakalaki naman. Bilyon-bilyon. Foreigner? No. Kapwa mo, Pilipino. Amen? Mabuti pa nga yung kapi, babangon. Yahweh? Yahweh? No. Ayun ka mag-pray. Doon sa iba't ibang pangalan. Amen? Amen. Nilihis tayo. Amen? Nag-isip tayo ng ibang mga religion. Tayo mag-pray, tatawag. Sabi ng Diyos, you will call upon me and pray. Nagsalita dyan. Pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya pag tayo nag-pray pala, nag-aaral sa Diyos, dapat with all your heart. Kasi sabi nga po sa 1 Samuel, hindi siya tumitingin sa ating mga huso, sa ating puso. Amen. Amen po ba? Amen? And I will be found by you back sa mga deception. Ibabalik ko kayo sa akin. And I will gather you from all the nations and places where I will punish you, declares the Lord. And I will bring you back to the place from which I carried you into exile. Parang sa ating Pilipino, ang ating Jerusalem, ang ating Israel, itong Pilipinas. Amen? Alam niyo po, naghihirap pa talaga ang Pilipinas? Naghihirap pa talaga ang Pilipino? Kung tatanungin, I don't think so. Amen? Ang dami na magpagong sasakyan. Kung magkasano, amen po ba? Hindi lang material, lalo-lalo po sa spiritual. Bakit? Wala naman tayong madadala eh. Pag-alis natin dito sa lupa, sa New Testament, your kingdom come, your will be done, your kingdom come where? On earth, as it is in heaven. Pero nakalooban ni Lord, sama nakikita ang Pilipinas ni Lord na makaranas ng kanyang kingdom dito sa lupa katulad ng nasa langit. Amen? Amen po ba? So kaya din ni Lord i-bless ang bansa. Yan po ay nasa leader lang yan. Nasa leader. Kung nababalik tayo ng bilyon-bilyon ang nananakaw sa PhilHealth, sa kusasa. Kung yan na ipamigay mo sa bawat Pilipino, walang mahirap na Pilipino. Kaya lang, ang problema sa maraming Pilipino, pambibili ng mga sigarilyo, bawal na gamot, at kung ano-ano pa, na hindi naman nagpapalago sa kabuhayan. Alala ko po tuloy, na ako elementary, meron po noon tinatawag na Green Revolution. Na kung saan, kasama doon yung Masagana 99. Tinutulungan ng gobyerno na magtanim ng mga Pilipino. Naalala ko yung elementary kami, meron po kami libre, masustansyang tinapay. Yung Nutriban. Amen? Kaya ang mga Pilipino noon, masisigla. Bilihan ng appliances. Amen po ba? So hindi marunong paikutin ang blessing. Amen? Yung tinatawag natin investment. Hindi na. Kaya sabi rito, sa mensahe ngayong umaga, kung sampunatin natin Bible sa Acts chapter 2,
verse 42 to 46. Ito po, verse called country. Amen? At ito po ang naging ugali ng mga naunang Kristiyano. Acts chapter 2, verse 42 to 46. Atin pong basahin sa verse 42. Ayan. Upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang kamay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagdili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagdilaan ay pinamahagi sa bawat isang kailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan, into the breaking of bread, into prayer. And everyone who was filled with awe, in many wonders and miracles, in miracles. Amen? Pero nakikita ba si Christ sa bansa natin? Nakikita ba ang Panginoong Hesus sa bansa natin? Nakikita ba ang Panginoong Hesus sa iyong kapwa? Hello? Kasi nga po, sad to say, religion ang mas nanghibabaw instead na ang Panginoong Jesucristo. Amen? Pangalan ng religion ang mas naitaas, ang mas nabigyan ng importance, ang mas kinilingan ng mga Pilipino. Kaya bihira ang makakita ng transformation from the Word of God. So mayroon pa akong ilang nakita, marami po ito, pero since na-limited yung ating time, nilimitahan ko lamang kung isi-share ko sa inyo. Ang isang pong ito, nakita niyo po yan, ito po yung nangyari dito sa NCR. Ibig sabihin, yung sitwasyon na sa iyong pangarap ay hindi sumagi, nangyari. Sino ang nangarap ng ganyang buhay? Sino sa inyong nangarap na one of this day, lubog ang bahay mo at nandun ka lang sa bubungan? Of course, wala. Pero nangyari. Bakit nangyari? Kasi nga, hindi perfect yung ating mundo na ginagalawan. Amen? Habang tayo nandito sa mundo, may demonyo. Sa langit lang ang walang demonyo. Amen? Ano sabi sa John chapter 10, verse 10? Sabi ng Panginoong Hesus, ako'y pumunta rito para magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa English, I came here for you to have abundant life. Ang diablo pumunta rito to kill, to destroy, amen? To steal. Yun ang purpose ng diablo. Magnakaw, magwasak, sumira. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, saan kayo mag-iipon ng kayamanan? Sa langit. Hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi nananakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong puso, nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Amen? Kaya kung si Lord ang nasa puso ng bawat Pilipino, sigurado, every Sunday, tayo ay puno-puno. Amen? Amen po ba? So ito, walang nangarap, pero nangyari. Where is God? Where is God? Amen? Where is God? Pero pag magandang sitwasyon, where is also God in your life? Amen. Yan nga ang magandang tanong eh. We cannot blame God. Kasi pag magandang sitwasyon natin, where is God in our lives? Yan po nangyari noong nakarang mga araw. O, ayan pa. Amen?
Ayan. Ano bang pagsubok, babangon tayo? I love Marikina. Sino mag-aakala na yung sports center, yung junction ng Sumulong Highway at ng Shue Avenue ay lubog sa tubig? Sino mag-aakala? Hindi kayang gawin niya ng nawasan. Amen? Kahit aglit pa ang nawasan, hindi kayang gawin niya. Meron lang nakita rito. Patriotic people obey God's servants. Amen? Patriotism pa rin yung ating pinaka-tema. Pag sinabing patriotism, mahal mo ang sarili mong bansa. Amen po ba? Mahal mo ang Pilipinas. Kaya hindi lang mo tayo sa ano tayo? Anong tawag yung ganito? Anong title ng ating Panatang Makabayan? Anong title? Panatang Makabayan na ba? Ano yan? Ano? Nakalimutan na. Ano ba Pilipino tayo? Anong tawag? Panunumpa. Panunumpa. Sa watawat ng Pilipinas. Di ba? Amen? Ako, naalala ko pa, no, kanyang Boy Scout kung elementary. On my honor, I will do my best to do my country. Amen? Ito ba yung Scout knows? Di ba? Ganun eh. Ganun pa eh. Ilang mga Boy Scout, ganito. Diba? Ito lang. Okay. Patriotic people obey God's servant. Ito po, kung babalikan natin yung Book of Nehemiah. Amen? Natatandaan po ninyo nung ibinalik ni Nehemiah ang leadership ng mga priests, ng mga Levites. Hello? So dito, sa New Testament, ganun pa rin eh. Ibinalik ni Nehemiah ang pananambahan sa Diyos. Ginawa ang templo, ginawa ang pader, ginawa ang bakod, ni-restore yung worship. Amen? At nung dinidedicate na yung wall, mayroon pang dalawang choir. Hindi po ba? Dalawang choir. Yung isa, kagrupo ni Nehemiah, yung isa, kagrupo ni Ezra. Binalik yung pananambahan. Binalik yung spiritual life. Sabi po sa aklat ng Thessalonica, ang tao mayroong spirit. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, man don't live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. Amen? Kaya sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, may our whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Nawa ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay maging malinis sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, huwag natin kalimutan na ang ating katawan mayroong spirit. Kung paano tayo ay nagugutom sa pagkain, ang ating espiritu ay nagugutom din sa spiritual na pagkain. Hello? Amen? At ito, yung spiritual aspect, yung spiritual life, ito ang nakalimutan ng maraming kababayan natin. Amen po ba? Mas lamang yung paghahanap ng mga bagay na pang-material, pang-physical, at na-neglect, na-baliwala, sinet aside yung spiritual life. Amen po ba? Amen? Sabi nga ako kanina sa Sunday School, binigyan tayo ng 6 na araw. Sa iyo yan. 6 days. 24 times 6, ilan? Sa iyo. Sa iyo yan. 24 times 6. Pero yung pang-7, sa akin yan, ang sabi ng Diyos. Magbibigay ka talaga ng time. Kung paano pumupunta ka sa trabaho, kung paano pumupunta ka sa negosyo, kung paano pumupunta ka sa kolehiyo, sa eskwelahan, may time ka rin na pagpunta sa tahanan ng Diyos. Amen? Amen. Upang tayo ay patuloy na i-remind at patuloy na maturuan. Amen po ba? At sabi nga po rito,
sa Acts chapter 2, verse 42, they devoted themselves saan? To the apostles' teaching. Teaching ng mga apostle, teaching ng mga apostol, ang kanilang pinaglaanan at kanilang natutunan. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Inilaan nila, ibinigay nila ang kanilang oras sa pag-aaral sa mga turo ng mga apostol na natutunan naman nila sa Panginoong Hesukristo. Amen? Inilaan nila. Nagbigay sila ng panahon, nagbigay sila ng time upang matuto sa turo ng mga apostol. Ang nakakalungkot, ang natututunan ng maraming Pilipino ay hindi naman turo ng mga apostol. Amen? Pagdating sa spiritual na mga bagay, hindi naman from the Bible ang karamihan na natututunan ng mga Pilipino na nagsasabi sila ay religyoso. Ang natutunan nila ay from the religion na maraming teaching cannot be found in the Bible. Amen? Amen? Amen. At dahil po dito, nag-deceive tayo. Nung nag-deceive tayo, nagkanya-kanya ang mga Pilipino, nag-grupo-grupo ang mga Pilipino, instead na tawagin tayo the only Christian nation. Amen po ba? Amen? They devoted themselves to the apostles' teaching. Inilaan nila ang kanilang oras, ang kanilang sarili, saan? Sa turo ng mga apostol. Noong panahon na ito, wala pa si Apostle Paul. Sila Apostol Pedro pa lang, Apostle Peter, at yung 12. Kasama na rito yung ipinalit kay Judas na si Matthias. Amen? So 12 pa lang sila, wala pa si Apostle Paul. So yung mga bagong believer, bagong Christian, kasi mga Hudyo sila eh. Amen? Mga Hudyo sila. Nung panahon na yun, wala pa talaga masasabi mga Kristiyano. At kahit yung mga religion ngayon, na nagsasabing sila rin ay Kristiyano, nung panahon na yun, wala pa yan. Wala pa yan. Kailan lang yung mga yan. At dahil po doon, sabi rito, inilaan nila ang kanilang sarili sa turo ng mga apostol. Nagbigay sila ng time sa biblical teaching. Amen? Lagi kong sinasabi, iba yung teaching ng religion, iba yung teaching from the Bible. Amen? Bakit ko nalaman yan? Pag nagbasa ka ng Bible, makikita mo ang pagkakaiba. Makikita mo ang distinction. Makikita mo ang difference ng teaching ng religion sa teaching ng Bible. Malaking pagkakaiba. So, kung malaki ang pagkakaiba, malaki ang pagkakaiba ng mentality ng mga reliyosong tao. Amen? Amen po ba? So, they devoted themselves. Yung salitang devoted, devotion, ito'y seryosong desisyon. Amen? Ito'y seryosong desisyon ng isang tao. When you say, you are devoted. You are hopelessly devoted. Kaya makikita mo, kahit sa pag-ibig, kapag devoted ka sa isang tao, yung hindi mo nagagawa mo. Yung hindi mo napupuntahan ng malayong lugar, napupuntahan mo. Dahil devoted ka dun sa tao. Amen? Amen po ba? Yung nagsisinungaling ka dahil devoted ka sa tao na yun. Nagtatago ka ng iyong mga schedule. Kapag devoted ka sa isang tao, lalong-lalo na kapag yung tao na yun ay unbeliever. Wala akong pinapatamaan. Amen? E kung tamaan kayo, hindi magsisi. Amen po ba?
devoted. Masyado kang nakadikit na talagang susubayin mo yung mga magulang. Susubayin mo ang spiritual leader if you are devoted to as a person. Amen? Sabi nga ng kanta, hopelessly devoted. Amen po? So they devoted themselves to the apostles' teaching. Ibig sabihin, sa panahon natin, if you are devoted sa teaching ni Lord, walang magagawa ang sanlibutan para ikaw ay pigilan kapag linggo at araw ng pananampahan. Mayroong isang Christian, matagal na siya nag-pray na ma-promote. At dumating ang araw, pin-promote siya. Of course, lumaki din ang sweldo. Yun ang matagal na niyang pinag-pray. At kinausap siya sa opisina nung kanilang supervisor. Amen? Nung nag-uusap na sila, sabi sa kanya, ito ang magiging sweldo mo. Tuwang-tuwa siya. Ito ang bago mong posisyon. Tuwang-tuwa siya. Ito yung mga benefits. Tuwang-tuwa siya. At sinabihan din siya, magkakaroon ka na rin ng bagong schedule ng trabaho. Kapag Sunday, ikaw ay papasok. Hello? At dahil dun sa sinabi niyo ng kanyang manager, biglang nalungkot ng kanyang mukha. At kanyang nireject yung promotion. Ang sabi niya doon sa manager na kumausap sa kanya, Sir, alam ko po na matagal ko na itong pinag-pray. Itong promotion na ito. Malaking sweldo, mataas na posisyon, maraming benepisyo. Kaya lang, nung sabihin mo po na ako'y papasok ng araw ng linggo, na kung saan ito'y araw ng aking pananampahan, hindi ko na po ito matatanggap ang promotion na ito. Bakit po? Sabi sa kanya ng manager, kasi pinag-pray ko po ito sa Panginoon. O, pinag-pray mo nga. Ay inaagaw yung araw ng linggo. Ibig sabihin, hindi kay Lord ito. Ibig sabihin, hindi galing ito sa Panginoon. Itong promotion na ito. Dahil inaagaw niya ang araw ko para sa Panginoong Kristo. So tayo, dapat malakas yung ating discernment. Malakas yung ating, kapag kinukontra ang ginagawa mo para kay Lord, hindi yan galing kay Lord. Nagpipray ka ng pag-ibig, dumating ang gwapo, ang ganda, ang sexy. Kaya lang, kinuha na yung panahon mo ng paglilingkod, hindi ka na makapag-practice. You know? Amen? So, madaling palaman, hindi yan kay Lord. Yan ay fight the riot. Kapag kinukuha ang panahon mo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, paglilingkod sa Panginoon, kapag ginagawa yan, hindi yan galing kay Lord. Amen? Amen? They devoted themselves to the apostles' teaching. Anong apostles' teaching? Pagbigay ka ng panahon para sa Panginoon. Seek you first. Unahin mo ang pagharian ka ng Diyos. At ang lahat ng bagay, idadagdag sa iyo. Yung mga picture kanina, kalooban pa ni Lord yun. Sa isang tao. My plan is not to harm you. Amen? They devoted themselves. Kaya ang mga tao na may pagmamahal sa bayan, marunong siyang sumunod sa lingkod ng Diyos. Amen? Amen po ba? Marunong siyang sumunod. Marunong siyang mag-obey sa mga tinuturo sa kanya. Kaya nga sabi ng Panginoong Isus, go and make disciple. Sino mag-disciple? Si Lord? Eh wala naman dito si Lord sa mundo. Gumagamit siya ng tao. Gumagamit siya ng kanyang mga lingkod para mag-train, mahubog. Kanina, pakanta-kanta pa tayo, di ba? Mold me. Alam niyo ba yung sabi ng mold me? Hubugin mo ako. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Yun, yung sabi ng discipleship, molding. Molding. Amen? Amen. Inuhubog ka. Ano sabi ni Lord? Lord, your will
not my will. Yun ang molding. Amen? Amen. Pero hindi ka dadalhin ni Lord para sumama ang iyong kalooban. Amen po ba? They devoted themselves. Inilaan nila ang kanilang sarili sa turo naman. Sipin niyo po, mga kapatid. Ganyan niyo ha. Karamihan sa kanila mga Hudyo. Yung turo ni Lord sa New Testament, malaki ang pagkakaiba sa kanilang natutunan. Amen po ba? Amen po ba? Malaki ang pagkakaiba. Kaya minsan nagkwento si Lord nung parabol. Naranasan niyo ba yung parabol? Na kung saan hindi ka pwede maglagay ng bagong alak sa lumang sisidlan ng alak. Dapat pag naglagay ka ng bagong alak doon sa bagong sisidlan. Amen? Ano sabi ni Lord sa Ezekiel? Chapter 36, verse 26. Sa mga Hudyo, sa mga Israelites, sa mga Hebrew, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kasi pag may bagong kang puso, tatanggapin mo yung bagong turo ni Lord. Katulad sa atin, lumaki tayo, meron tayong pinagistan na iba't ibang klase ng religion. Tapos nakita mo, iba yung turo sa Bible. If you have a new heart, you have a new mind. Amen? If you have a new heart, tatanggapin mo ang turo ni Lord. Kaya itong mga Hudyong ito, na bago pa lamang nakakilala kay Lord, at halo-halo pa rin mo sila, hindi lang mga Hudyo. Ano sabi? Inilaan nila ang kanilang sarili sa turo, sa bagong turo ng mga apostol. Amen? Kaya nga, minsan, nahihirapan tayong sumunod sa lingkod ni Lord kasi bago eh. Hindi natin nakasanayan yung pinapagawa sa atin. Amen? Hindi natin nakasanayan. Alam niyo po, pinakamadaling gawin, yung nakasanayan. Ako po, pag ako nagsulat, left-handed po ako eh. Amen? Pag ako nagsulat sa kanan, hirap na hirap. Ganun din po, kapag anuman yung mga nakasanayan mo sa buhay, mga turo na nakasanayan mo, dapat yan, kalimutan mo, pag sinabi mo na ikaw ay isang Kristiyano. Amen? Amen? That's why, patriotic people obey God's servant. They devoted themselves to the apostles' teaching. Iba talaga ang Bible sa ating pinalumulatan. Iba ang Bible sa ating natutunan sa mga eskwelahan. Amen? Dahil ang Bible ay spiritual. Ang natutunan natin sa school, secular. Iba ang spiritual, iba ang secular. Pero ang spiritual, dadalhin ka sa magandang buhay. Amen? Palapakan po natin ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya nakita niyo, ano sabi ng Panginoong Jesus sa mga Diyo, sa mga Hudyo? Tandaan po natin ang Hudyo. Anong belief nila? Old Testament. Amen? Si Lord may mga binago siya sa Old Testament. Kaya nga may New Testament, may binago siya. Amen po ba? May mga practices sa Old Testament, hindi natin ginagawa ngayon. Kaya ito mga Hudyo, sabi niya, if you will continue on my teachings, then you will know the truth. And the truth shall set you free. Bakit? Anong natutunan ng mga Hudyo? Tradisyon. May mga tradisyon na hindi na talaga kalugod-lugod sa Panginoon. Amin po ba? Kaya sabi ng Panginoong Isus dito sa religion, kasi ang anong tawag sa religion nila? GOP sila, di ba? Mga Hudyo. Amen? May iba silang teaching na natutunan. Kaya sabi ng Lord, if you will continue on my teachings, then you will know the truth, and the truth shall set you free. Kahit sa panahon po natin, ang dami natin mga natutunan, sabi-sabi ng matatanda, na ipina-apply natin, kahit hindi natin naiintindihan, hindi po ba? Naging blind follower tayo. Instead na maintindihan natin, katulad ng Word of God. Ibang-iba siya sa mga natutunan natin sa mundo nito. Ayan, tingin nito, sabi ng isang Yumao, namatay, dating sekretary ng DNA, Gina Lopez. Yung bahat na nangyari ngayon, alam na niya nung araw yan. Na kapag nakalbo,
yung Sierra Madre, ang bagsak talaga niya, NCR. Kaya makita niyo po yung tubig. Yung tubig hindi malinaw eh. Di ba ang ulan pag bumagsak malinaw? Amen? Eh bakit pagdating sa ilog malabo? Kasi nga, mayroon na siyang talang, putik na galing sa bundok. Meaning to say, kalbo na yung bundok. Amen? Madali, alam niyo po ang kalbo, amen? Pag naligo, tuloy-tuloy ang tubig niya. Amen? Tapos, buti walang kalbo ito. Hello? Di ba? Patakan mo ng tubig yung kalbo. Tuloy-tuloy ang kalbos niya. Amen? Alam niyo ba bakit tayo may pilik mata? Ang kilay pala, may kilay. Para yung pawis. Hindi didiretso sa mata ng maalat na pawis. Hindi siya didiretso sa mata. Yan ang purpose ng kilay. Hindi lang propaganda. Kung hindi, para yung pawis, hindi didiretso sa mata. Kasi mahapdi ang pawis, di ba? Amen? So, ang purpose ng mundo, proteksyonan ng mga lupa sa baba, yung mga tao na nasa lulan. Kaya sabi niya, kapag hindi nyo yan ginawa na tinatawag na reforestation, amen? Kapag hindi ulit yung tinaniman ng mga punong kahoy, ginalbo nyo yan, sigurado, sabi na niya, who suffers if you kill the environment? It is the poor. In whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shared your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. Kaya nangyayari po. Sa SLEC, sa South Super Highway, pag pumupunta ako nung araw dyan, papunta kami ng Batangas, punta ng Bicol, yung Laguna na yan, makikita nyo dyan, puro ano yan, puro rice field. Amen? Kaya bihira dyan bahain. Kasi yung tubig nasisip-sip pa eh. Ngayon, bakit maraming baha? Kasi makikita mo sa division. Mga konkretong nakatayo. Amen? At yung bundok, yung mga quarry, illegal logging, ginagawang house development, subdivision, at meron pang mga sakainin. Kaya, sino may gawa? Ng Diyos? Tao may gawa. Amen? Kung kukunik natin siya sa pastor's teaching, ibig sabihin, sa mundong ito may mga basic na hindi mo dapat sirain. May purpose. Amen? Amen po ba? Kaya itong problema ito, man-made po ito. Yung nangyari po rito sa Marikina, Ainta, Pasig, at sa iba pa mga lugar ng Pilipinas, gawa ng tao yan. Hindi yan gawa ng Diyos. Bakit? Nung araw, nung makapal ang bundok, bihira naman ang baha. May nakuha nga akong picture. Ito palang tulay ng Marikina. Marami dyan naglalaba. Naglalaba. Mga 1970s, may mga naglalaba pa dyan. Napakalinaw. Ngayon, ano na? Janitor. Amen? Amen po ba? Meaning to say, pag sinira mo talaga yung natural, talagang maaapektuhan. At ang maaapektuhan mga tao. Ayan. Ayan, nakikita nyo? Yung harapan ng Marikina. Baha. Sino mag-aakalat na lulubog sa baha? Sigurado yung pinagjajagingan natin dyan. Amen? Na yung malambot. Ano ba tawag doon? Taratan ba tawag doon? Amen? Sigurado yung tuklan. At marami nasira ang mga document. Sino may gawa yan? Diyos? Hindi, tao. Alam niyo para sa akin, ang ulan, blessing. Amen? Tingnan niyo po, napuno ang dam dahil sa ulan. Kaya pa ng tao, punuin ang dam. Nagbukas pa nga sila ng dam, kaya bumaha daw sa Cagayan. Yung Magat Dam, nadaanan namin yun eh. Yung Magat Dam, yung ibabaw ng Magat Dam, kalsada yun. Papunta ng Ipugaw. Nadaanan mo nung araw yun. Binuksan. Lumubog ang Isabela, lumubog ang Cagayan, magkatabi lang mo yan. Pero alam niyo po, kung matalino lang yung nandiyan sa mga dam na yan, hindi babahalan na nung kalaki. Alam niyo bakit? Huwag mo nang paapawin bago mo buksan. Amen? Amen? Nandun pa lang sa level, buksan mo na.
para hindi maiipon ng sobra. Hello? Di ba? Parang planggana yan eh. Pag nasa limit na, kaya mo nang umapa, huwag mo nang pasobrahan sa kamo yan. Walang talaga yung tubig mo. So dyan ako, gawa ng tao po yun. Hindi yung gawa ng Diyos. Amen po. Ayan. Martinton. Blueway. Ayan. Ano mag-aakala? Lulubog yan. Sigurado maraming kotse. Ng Toyota, ng Ford, kung ano ba, na nanduroon sa Sumulong Highway. Kahit yung mga motor na tinikita dito sa Laluan, sigurado lubog yun mga makina sa tubig. Amen? Marami ba mga sasakyan? Gawa ko ng tao yun. Ayan o. Bahay na lang. Ang hirap-hirap umakyat sa bubong, di ba? Pero dahil sa tubig, nakakyat sila sa bubong. Ano sabi sa Hebrew 13 verse 7? Verse 17. Obey your leaders and submit to their authority. Spiritual leader po yan. Obey your leaders. Alam niyo po yung Hebrews, pinaalala po dito, yung mga Israelitas mula sa disyerto. Anong nangyari sa mga kapatid ni Moises na nag-oppose sa pinapagawa ng Diyos kay Moises para pangunahan ng mga Israelitas? Anong nangyari? Sino yung kapatid niyang babae? Miriam. Sino yung kapatid niyang lalaki? Aaron. Sino inalis ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Pinabuka ang lupa. Amen? Iba naman yung pinabuka ang dagat. Iba naman yun. Pero nung ino-oppose si Moises, pinabuka ang lupa, sino nahulog? Miriam. At may mga kasama pa, sila Korah. Buti nga na, buhay pa si Aaron. Yung kanyang kapatid na babae, upos na upos. Kaya kay Lord, hindi pinag-usapan kung kapatid ka ni Moises, kung paano-ano ka ni Moises. Hindi pinag-usapan kung paano-ano ka ng leader. Aduho ka o ano. Pag upos na ng upos, sigurado may mangyayari sa iyo hindi maganda. Dahil si Lord na iyong ino-oppose. Amen? Dahil ang ginagawa ng leader, kung anong pinapagawa ni Lord. So, obey your leader and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy. Totoo yan. Nakakaranas sila ng joy when you obey them. Eh, hindi ka nagiging burden. For that would be of no advantage to you. Hindi na makakabuti sa atin kapag hindi tayo sumusunod sa ating mga leader. Napapahamak tayo. Sa Old Testament, marami nang napahamak dahil hindi sumunod. Amen po ba? Ano nangyari kay Pero? Ayan. Dito raw ay sa Muntalban. Housing. Kamu yan? Kung bawat bahay may tao, nasaan yung tao? At ano nangyari sa tao? Nabusog? Nabusog siguro ng tubig. Nasa renovation. Will ba ni Lord yan? Hindi yan will ni Lord. Amen? Kung sumusunod lang sa mga leader. Ayan. Ilang oras na kaya sila dyan? Puro plastic na lang payo. Tapos dadating pa yung malakas na hangin. Imagine mo kung nagigil silang gano'n. Amen? At walang makita ang tulong. Kung sumunod lang sana doon sa mga tamang turo para sa ating kalikasan, hindi nangyayari yung ganda. Amen? Ayan. May hawak pang baby. Ayun o. Buti lang may payo. Sa bubong. Kaya nga, weakness of attitude becomes weakness of character. Pag tayo ay disobedient sa Diyos, weak yung ating attitude.
At kapag weak ang iyong attitude, weak din ang iyong character. Weakness of attitude becomes weakness of character. Amen? Kaya nga po yung sinabi ng isang sikat na author, your attitude in life is your altitude in life. Yung altitude, yung taas ng aeroplano sa lupa. Yung iaangat mo raw sa buhay. Yung pag-asilso mo raw sa buhay, yung pag-angat mo raw sa buhay, depende yan sa iyong attitude. Ano sabi sa Philippians chapter 2? Ang attitude ay kaisipan. Ang attitude ay mentality. Amen? Kaya lagi kong inulit-ulit, ang pagkakaiba ng first world country sa third world country ay mentality. Mentality. Hindi teachable ang marami sa third world country. Amen? Kaya sabi niya, Filipos chapter 2, verse 5, nawa ay magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Your attitude must be the same of our Lord Jesus Christ. Ayan, kita nyo? Ang gaganda ng bahay. Sino kayang tao ang nangarap? Bibili ako ng magandang bahay. At isang araw, titira ako sa bubong. Sino kayang tao ang nangarap ng ganyan? Wala. Pero nangyari. Bakit nangyari? Hindi sumunod sa tamang turo. Amen? Amen po ba? Naalala niyo po, nagkwento si Lord kung sino ang matalinong tao. Naalala po ba natin? Kung sino ang matalinong tao. Merong dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung isang tao nagtayo ng bahay sa buhanginan. At yung isang tao nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Parehong dumating ang unos. Parehong dumating ang baha. At ano sabi ng Panginoong Hesus? Yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin ay katulad ng tao na hindi sumusunod, hindi pinapamuhay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ano ba yung apostles' teaching? Word of God. Word of God? Saan yan nakikita? Sa Bible. Saan yung Bible? Sa Biblia. Hindi mo ba naman yung naintindihan? Ewan ko na. Tinatandaan ko na nga eh. Amen? Amen? So makita po natin dito, ang tao na nagtayo sa ibabaw ng buhanginan ay yung tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Dumating yung unos ng buhay at nasira ang bahay. At ang tao na nagtayo sa ibabaw ng bato, ang tayo ng bahay, ay katulad ng tao na ipinapabuhay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sa ating buhay, hindi pa huli ang lahat. Our God is a God of second chance. Every day is a new day sa ating buhay. Amen? Sa ating buhay, kasama ko doon. Every day is a new day. Kaya sabi ni Lord, give us this day our daily bread. Amen? Every day is a new day. They are new every morning. The steadfast love of the Lord. Amen? Every day is a new day to do fresh start sa buhay natin. Amen? Kung iniwan ka man ng mahal mo sa buhay, kung nawala man sa iyo yung mga bagay mo sa buhay na yung pinakamamahal, mag-start ka ulit. Amen po? Amen? Amen? Ganun lang talaga ang buhay. So dito, makita mo, ang gaganda ng bahay, pero saan nagpapahinga? Doon sa bubo. Hindi sa pangarap. Hindi sa prayer. Hindi yan pinag-pray nila. Nasaan yung mamahaling suka? Nasaan yung mamahaling washing machine? Nasaan yung mamahaling kama? Sino ang natutulog? Mga isda, mga tilapia, mga hilo. Alam mo sa ibabaw. Amen? Kaya nga, ang buhay natin dapat nasa Panginoon.
ano man ang mangyari. Amin po ba? Ayan o. Pakibasa na ako. What to ready go? Eagles don't take lessons from chickens. Amen? Eagles, do not take flight lessons from chickens. Ang mga agila, hindi yan nagpapaturo paano lumipad sa mga chicken. They devoted themselves to the apostles' teaching. Ang dapat na natututunan natin bilang mga anak ng Diyos, turo ni Lord. Hindi turo ng sanlibutan. Hindi turo ng mga kaibigan mo, ng mga dapper cards, mga barkada, mga paborito mong artista. Hindi dapat naturo ang iyong natututunan. Hindi ka dapat na-i-influensyahan ng mga alam ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Amen? Hindi ka dapat nakikinig, sumusunod sa mga advice na hindi naman galing sa Word of God, hindi naman galing sa Panginoon, hindi naman galing sa Diyos, hindi naman galing sa turo ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen? Kasama ko ba kayo ngayon? Nandito ba ba kayo? Are you with me? Are you listening to me? Amen? Are you there? I'll be there. Amen? Natutuwa. Alam mo, nung nakita ko ito, wow, ganda. I-connect mo yan sa buhay Kristiyano. Amen? Hindi na nagpapaturo sa mga makasanlibutan na walang pagkakilala sa Diyos. Hello? Hindi na nagpapa-influensya sa mga taga-Egypt. Hindi ka nagpapa-influensya sa mga taga-Babylon, taga-Assyria. Amen? Ano ibig ko sabihin? Hindi ka nagpapa-influensya. Hindi ka naniniwala. Hindi ka dapat natututo sa mga kilos, galaw, paniniwala, mentality, salita, advice ng mga unbeliever. Whoever they are, I don't care. The Word of God is the Word of God. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos upang magamit saan? Ayos na pamumuhay. Amen? Pagsaway. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All the scripture are God-breathed and profitable. Malaking pakinabang pag ipinamuhay mo ang Word of God. Amen? Eagles don't take flight lessons from chicken. Naalala niyo yung kwento ko ng araw sa inyo? Yung itlog, yung egg ng eagle nakuha ng isang hunter. Dinala sa lowland. Ang kanyang pinapisa, katabi ng mga itlog ng mga chicken. So napisa, lumaki siya, ang kasama niya chicken. So ang kanyang boses chicken. Amen? Ang kanyang taas na paglipad parang chicken. Kasi yun ang kanyang tingin, ang sarili sa sarili chicken. Amen po ba? Amen. At isang araw, dinakit siya ng kanyang, nakilala siya, ng kanyang magulang, na isang agila, dinakit siya. Natakot. Amen? Natakot. Yung itinuturo, dinala siya sa mataas. Hello? Uy, dito ang lipad ko. Chicken lang ako, sabi ng magila. Amen? Bakit siya nilipad? Disciple na siya. Hello? Amen? Tinuturuan na siya lumipad ng mataas. Tinuturuan na siya gumawa ng kakaibang mga aksyon. Kakaibang program. Tinuturuan na siya, pinitrain na siya, disciple na siya. Ang taas naman ito. Ang pinapagwasaman sa atin ni Pastor, napakahirap naman ito. Nung binitawan na siya, okay, tuloy-ring. Kaya ko pala. Lumipad na siya. Amen? O tuloy-ring na, disciple ka na rin. Magturo ka na rin ng Sunday school. Oh, kaya ko pala, open secret na tayo. Welcome sa worship service. Ganun ang buhay natin. We fly like an eagle. I will soar with you, be still. Amen? Pakanta-kanta naman, be still, pagdating naman sa konting tulo. Kulit na yung tubig. Oh. Ipis lang, ipis.
eagle. From eagle also. If you're a Christian, dapat yung lesson mo sa buhay, from the Apostles' teaching, from the Bible. Dapat ang iyong knowledge, from the Bible. Amen? Ang iyong knowledge, wisdom, opinion, whatever idea, must be from the Bible. Amen? My thoughts are not your thoughts. Sabi ng Lord. Kaya nga yung thoughts ni Lord, yung wisdom ni Lord, kaya sabi sa proverb, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang wisdom, hindi yan natututunan sa school. Ang wisdom, hindi yan natututunan sa secular. Ang wisdom, hindi natututunan sa university, sa colleges, high school, elementary, pre, kinder. Wala din ang wisdom. Ang wisdom nasa Bible. Amen? Kaya nga, the Bible is the only book na tinatawag na Word of God. Kaya, if you're an eagle, dapat magpaturo ka sa mga eagle-minded. Amen? Kasi ang eagle, pag lumipad, nasa taas ng bagyo. Amen? Mas mataas ang lipad ng eagle kaysa sa bagyo. Amen po ba? Amen? Eagle. Eagles don't take life lessons from chicken. Dapat yung lesson na natututunan natin from God, from the Bible. Kaya nga, every Christian, every growing Christian, you must have your own Bible. Maganda nga ngayon. Maganda nga po ngayon. Mayroon ng application sa mga cellphone. Wherever you go, pwede ka magpasa. Amen po ba? Amen? Parapahan niya natin ang Panginoon. Hallelujah. So, nasa part 1 pa lang tayo. Amen? Napakaganda ng ulo ko. Kasi tayo Pilipino, sa totoo lang, dapat tayo matuto. Yung mentality natin, dapat katulad ng mentality ni Lord. Amen? Yung mga first world country, dati naman yan. Scratch din yan eh. Ang US, dati naman walang US. Amen po ba? Ang nakatira dati sa US, mga Indian. Yung mga nakasakay sa kabayo. Amen po ba? Yung mga nakatira lang sa mga tolda, yan ang original na American Indian. Nung napunta lang dyan yung mga taga-England, ito na yung tinatawag natin ngayong American. Pero mahirap lang dati sila. Wala din naman dati yan eh. Kung tingnan mo yung mga history, dati naman mga wala. Nagsimula ng mga yan, dahil mga barbarian, di po ba? Amen? Amen po ba? So yung mga karne nga, hindi nga niluluto eh. So, makita niyo po yung development. Kaya nga tayo, dapat ma-develop yung ating mind, yung ating mentality. At ang mentality dapat natin, sinasabi nga natin, we are the only Christian nation. Dapat yung ating mentality ni Christ. Sabi nga sa 1 Corinthians, we have the mind of Christ. Amen? Tingnan po natin sa 1 Corinthians. Tingnan niyo po. 1 Corinthians. Hallelujah. Meron tayong kaisipan ng katulad kay Kristo. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? Who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Alam niyo ba, sinabihan nito ni Paul, mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto, meron niyang religion. Amen? Ang Diyos-Diyosan nila dyan, si Diana. At ano ba yung templo nila? Sa loob nila ng templo, may mga prostitute. Mayroong tinatawag silang shrine prostitute. Ibang-iba yung kanilang pananambahan. Amen? Sa Diablo, yung kanilang pagsamba. Hello? At ang Diyos-Diyosan na si Diana. Kaya nung sabi ng Apostol Pablo sa mga na-convert sa Christianity, we have the mind of Christ. So therefore, if we have the mind of Christ, ano man ang kinabisnan mong paniniwala, burahin mo na yan sa buhay mo. Amen? Parang ito sinabi ni Paul, na Apostle Paul, sa mga taga-Corinthian na naging Christian, ano man ang inyong natutunan sa pagsamba kay Diana at kung ano pa, kalimutan nyo na yun because now we have the mind of Christ. Amen. Tayo rin tayo. Tayo mga Pilipino, may mga religion tayo, but now na nakakilala tayo kay Lord, na born again tayo, Bible-based ng ating belief.
belief, Bible-based ng ating doctrine, we have the mind of Christ. Amen? Kung gusto nyo nagkakaintindihan tulad tayo dito, dapat all of us must have the mind of Christ. Amen? Natatandaan nyo last Sunday, pinaalis nino? Ni Nehemiah, sino? Yung mga Moabitas. Sino pa? Ammonites, Moabites. Sino ano yung Ammonites, Moabites? Ito yung mga descendant ni Lot na masyadong materialistic. Amen? Sabi, paalisin nyo yun dyan sa inyong grupo, sa inyong fellowship, sa inyong assembly. Kasi wala rin pang ginawa yung kundi kontrahin yung Word of God. Ganun din sa panahon natin. Kung gusto natin mayroong unity, kung gusto natin mayroon tayong healthy fellowship, we have to devote ourselves to the apostles' teaching. We have to go to the Bible, we have to go back to the Bible. Back to the basic. Ano man ang iyong paniniwala, if you're a Christian, wala na yan. Now, we have the mind of Christ. Amen. Amen? Palagpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Nasa PowerPoint pa lang tayo. So next Sunday, tutuloy po natin. Nabutan na po tayo ng oras. Malapit na mag-commercial. May parating na ibang programa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen po ba? Sinisay niya sa po na ako ng ating floor director. Amen. So tayo po yung manalangin. Let us bow our head and close our eyes. Hallelujah. Maraming Diyos, we pray. Aming basang Pilipinas na talagang lumubog na naman, Lord, sa baha. Lord, we pray na makatuto kami na kung ano man yung basic, yun ang aming i-apply, Lord God. Kung ano man, Lord, ang iyong salita din sa aming spiritual life, yun ang aming may pamuhay, O Diyos. Lord, nalapit namin sa iyo. Lahat ng namumuno sa bansa po namin na makakilala po sa iyo. Open their spiritual heart, spiritual eyes, spiritual mind para maintindihan ka, Lord God. Mapapasok ka ng Panginoon sa kanilang mga puso. Ang aming President, Vice President, Senador, Congressman, Governor, Mayor, Barangay Captain, hallelujah, mga sundalo at police, Lord God, mga General, Colonel, Lieutenant Colonel, Major, Captain, First Lieutenant, Second Lieutenant, Sergeant in private, even Lord, yung mga businessmen, mga oligarchs, businessmen, employers and employees, hallelujah, mga broadliners, Panginoon, Lord, we pray na buksan mo ang kanilang isip, ang kanilang mga mata, ang kanilang tenga, ang kanilang puso. Makakilala po sila sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, Lord, ang body of Christ para ma-reach out sila, Panginoon. Makarating sa kanilang gospel na noong araw ay hindi ko rin alam. Pero ngayon ay akin na yung pinapangaral. I believe, Lord God, ang aming bansa ay magiging true Christian nation if we will go back to the Bible. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, yung mga pinahagi ng Diyos. We pray, Panginoon, na bigyan mo sila ng pag-asa sa isip at puso nila at makakaon sila mabalik sa normal ang pamumuhay. Hallelujah. Hanggang ang bansa namin sa lahat ng panahon, Lord God, sa iyong pagkilos at kapangyarihan ay maging first world country. Masaganang bansa, masagana sa pagkain, masagana sa lahat ng bagay, lalo-lalo na po sa spiritual. God bless the Philippines, Lord God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen.